Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, hindi bababa sa 75 katao patay sa flash flood sa Spain. Search and rescue operation sinulunsad ng PCG para sa nawawalang barkong may sakay na 10 katao. Mas maraming airport passengers inaasahan ngayong Undas 2024. Mga pasahero dagsana sa bus terminals at pantalan sa bisperas ng Undas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang hindi bababa sa 75 katao sa flash flood sa southeastern Spain. Ayon sa report ng local media, tinatayang bumuhos ang 12 inches na ulan sa timog at silangang bahagi ng Spain. At sa loob lamang ng ilang oras, agad na binaha ang mga lugar sa Valencia City at karatig ng mga bayan nito. Saad naman ng isang city official ng Valencia, asahan pang tataas ang death toll habang unti-unting nararating ng rescuers ang iba't ibang mga lugar kasabay ng pagbaba ng baha. Pinapayuhan din ng mga residente ng mga lalawigan ng Valencia at Castellón na iwasan muna ang land travel dahil sa mga pinsala sa daan at infrastruktura. Ayon sa Meteorological Agency ng Spain, asahang magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa rehiyon hanggang sa katapusan ng linggo. Ito ang itinuturing na deadliest flooding sa Europa sa loob ng higit 50 taon. Naglunsad ng search and rescue operations ang Philippine Coast Guard o PCG para sa nawawalang cargo vessel na may lulang 10 crew members malapit sa Paluan, Occidental, Mindoro. Sa isang statement, inihayag ng PCG na mula sa Santa Cruz Port sa Taytay, Palawan ang MV Santa Monica at patungo ng Barangay Casian nang humanap muna ito ng pagdadaungan dahil sa masamang panahon noong October 22. Iniulat na unreachable ng clearing officer ang naturang vessel noong October 27. Noong Lunes naman ang iniulat ng isang residente ng Barangay Marikit ang namataan nitong 2 palutang-lutang na bangkay at hindi patukoy na bilang ng patay na kalabaw. 14 nautical miles ang layo mula sa Paluan ayon sa PCG. Isa pang residente ng Barangay Tayamaan ang nag-ulat na na-recover nito ang isang life jacket na may nakasulat na MV Santa Monica A1 at 2 life rings 10 nautical miles ang layo sa Paluan. Bilang tugon, nagkaroon na ng aerial search operations ang PCG 251 Islander sa karagatan malapit sa Northeast El Nido at Mamburao. Gayon din ang coastal at seaborne patrols para mahanap ang nawawalang barko. Nakikipag-ugnayan na rin ang ship owner sa PCG para sa karagdagang detalye. Mas maraming pasahero ang inaasahang lalapag sa mga paliparan ng bansa ngayong Long Undas weekend kumpara noong nakaraang taon ayon sa Bureau of Immigration o BI. Ayon sa kawanihan, nasa 41,000 hanggang 47,000 daily passengers ang nakikitang papasok sa bansa, habang ang daily departures ay inaasahang papalo sa 43,000 hanggang 48,000. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa daily tallies noong nakaraang taon na nakapagtala ng 37,000 for departures at 36,000 for arrivals. Dahil dito nagdagdag na ng 58 na bagong immigration officers ang BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA para matiyak ang mabilis na daloy ng mga pasahero. Nagpatupad din ng immigration ng no-leave policy sa Undas. Samantala, patuloy ang pagtaas ng bilang ng pasahero sa bus terminals at ports. Sa pangunguna ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kanyang ininspeksyon ang ilan sa pangunahing passenger terminals sa Maynila upang tiyakin ang maayos na sistema bago pa dumagsa ang mga biyahero. Inaasahang darami pa ang mga darating na pasahero ngayong hapon, isang araw bago ang Undas. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.